At kaugnay pa rin ng balita tungkol sa party list, nagiging katawa-tawa na nga ba ang usapin na ito? Sa pagkakataong ito, makakausap natin ngayon si Commission on Elections Spokesperson Director James Jimenez tungkol dyan. Magandang tanghali po, Director Jimenez. Si Kirby Cristobal po ito. Kasama ko po si Angelica at si Sandro. Magandang tanghali po, Kirby. Apo, sir, diretso na po kagad tayo. Sir, paano pong nagiging katawa-tawa ngayon yung sitwasyon tungkol po dito sa mga party list organization po na humihingi ng akreditasyon dyan po sa COMELEC? Siyempre, kasi ang punto naman talaga ng party list system ay mabigyan ng boses yung mga marginalized, no? O yung mga na-echepwera sa usaping politika. Ang problema, kung yun dapat ang nire-representa mo, bakit yung mga representante all of a sudden hindi marginalized? No, hindi mo masasabing underrepresented. So, medyo nagiging malaking kalokohan yung party list system in the sense that hindi naman na nasusunod yung talagang pakay ng batas. Opo. Director, para na rin po sa ating mga kababayan, pwede po bang pakipaliwanag niyo po sa amin kung ano po talaga ang ibig sabihin po ng party list group? Ang party list group ay isang grupo ng mga tao na kumakatawan sa isang sektor ng lipunan na kapos sa representasyon. Ibig sabihin, hindi naririnig yung kanilang mga hinaing sa Kongreso at hindi sila nagkakaroon ng partisipasyon or meaningful participation sa proseso ng paggagawa ng mga batas ng bayan. So, ito yung mga party list groups na kumakatawan, isa sinasabi nating marginalized at underrepresented sectors. Sir, nabanggit niyo po na ito yung mga kumakatawan sa mga marginalized sector natin, sir. Pero bakit po kaya na nagagamit itong pagiging party list group ng ilang mga matataas na opisyal po natin na ito yung gawin nilang paraan para po makapasok po sa Kongreso? Well, maraming dahilan. Ano? Unang-una, napakadaling magtatag ng isang party list organization. Pangalawa, yung mga party list organization, syempre, kuminsan naghahanap din yan ng mga nominado na maaring makatulong doon sa partido financially or in terms of influence, no? So pipiliin nilang nominado yung mga hindi marginalized. Kaya nagiging medyo kakaiba yung sitwasyon at nagkakaroon tayo ng mga grupong ganyan. Sa tingin natin, isang kahinaan ito ng batas, no? Dahil yung batas mismo hindi ganoon kalinaw sa pagtukoy kung sino dapat ang maging nominado sa party list. Opo. Magandang hapon po, Atty. Jimenez, si Sandro Hermoso po to. Matanong ko lang po, kasi according po sa Republic Act number 7941, only 12 marginalized and underrepresented sectors can seek congressional representation. Pero ang sinasabi po, meron daw pong 289 groups ang nagsisik ng accreditation and 165 naman po dito ay mga bagong groups pa po. Paano po ninyo ma-segregate yung 12 lang po yung kailangan pero ang dami po nilang gustong maging parte ng 12 na to? Well, yung 12 na yan, Saldi, yan yung nabanggit sa batas. Pero nabanggit din sa Supreme Court decision na hindi naman exclusive yung listahan na yan. So nagkakaroon ng puwang para ma-classify ang iba't ibang sektor na underrepresented or marginalized. No? Halimbawa na lamang, wala naman doon sa listahang 12 yung sektor ng mga halimbawa, lesbians, gays, transsexuals, no? Yung LGBT. Wala yan dyan. Pero at one point, ni-recognize ng Korte Suprema na yan nga ay isang marginalized sector. Kaya nga meron tayong isa sa mga sa mga party list groups na lumahok noong 2010 ay yung ang Ledlad. So, merong leeway, no, sa pagdedetermina kung isang sektor ay marginalized or underrepresented. Yung mga aplikante na sinabi mo na halos 300, halo-halo naman yan. Hindi naman yan bawat isang sektor ang nire-representa. So, meron dyan, isa o dalawa, kuminsan mahigit pa doon, na nagre-representa sa isang sektor. Hindi naman din eksklusibo sa kahit anong grupo ang pagre-representa sa kahit anong sektor. Opo, Atty. Jimenez, masasabi po ba ninyo na may mga certain loopholes sa Republic Act na to? Kaya po, ang dami pong mga bagong grupo na naggumagawa ng mga claims nila or whatever para lang po makalista at masama sa party list groups? Ang issue lang po natin sa party list law ay yung vagueness, no? Meron kasi siyang mga provision na hindi ganoon ka well-defined. Particular, halimbawa, saan ba dapat nanggagaling ang nominado? Pangalawa, ano ba talaga ang definisyon ng marginalized at underrepresented? So,
because of vagueness, no, dahil hindi masyadong well-defined yung mga terms ng batas, nagkakaroon ng room for interpretation. At kapag meron kang room for interpretation, syempre, maraming magpipresenta ng kani-kanilang pagkakaintindi or interpretation sa batas. Director, nagkakaroon na rin tayo ng issue tungkol po doon sa mga kandidatong gusto pong, yung miyembro ng isang pamilya ay gusto pong pumasok as a party list group. At nagiging issue na rin po yung pagpasok po ng malalaking tao, yung mga milyonaryo, para kumatawan po sa umano'y pagiging marginalized. So ano po yung masasabi niyo tungkol po dito? Yung problema ng magkakapamilya, technically speaking, wala kang makikitang prohibition sa batas, no? Wala kang makikitang pagbabawal sa batas na hindi pwede ang magkakapamilya. Yung tungkol naman sa sa yaman ng mga nominado, wala din namang property requirement ang batas. Ibig sabihin, wala naman tayong minamandato na hanggang ganito ka lang kayaman pwede. It's just that syempre bumabalik tayo doon sa definisyon ng marginalized at underrepresented sector. So doon tayo nagkakaproblema. Halimbawa, kung mayaman kang tao, hindi ka naman siguro pwedeng magrepresenta sa mga mahihirap kasi magkaiba kayo ng interes. Apo. Doon naman sa usaping magkakamag-anak, ang question dyan ay kung magkakamag-anak kayo at lahat kayo nasa politika, kayo ba ay marginalized pa o hindi? So, yung mga collateral issues ang nagiging talagang punto ng diskusyon sa mga bagay na yan. Opo. Sir, meron tayong large number ngayon ng gusto pong magpa-accredit sa COMELEC, sir. Pero ano po ba yung hinihingi ng COMELEC para po sa mga aplikante para po magpa-accredited po? Ang kailangan nilang pakita na unang-una, yung sektor na kanilang kinakatawan ay tunay ngang marginalized o underrepresented. Pangalawa, kailangan pakita nila na sila mismo ay tunay na kumakatawan sa mga interest ng sektor na yon. Ano nila mapapatunayan sa atin yan? Well, one of the ways that they can do that is to show kung may nagawa na ba sila para sa sektor na yon. Ito yung tinatawag nating track record, no? Hinihinga natin sila ng patunay na sila ay gumawa na ng mga aktibidades na patungkol doon sa benepisyo, no? O sa interest ng sektor na kanilang kinakatawan. Apo, sir, list lang po tayo ng konti. Sir, gaano po katotoo as of this time na hindi pa po na-aprobahan po ang budget po para po sa 2013 elections? Ay, hindi pa naman talaga tapos po yung budget, pero nasubmit na po namin at hindi na namin kinokontra yung budget na sinubmit ng DBM. So, nagkaayos na kami dyan. Hinihintay na lang natin yung approval talaga ng Kongreso. Alright, panghuling katanungan na lang po. Message po ninyo, sir, sa mga party list groups na umaasa po na mag-accredit po ng COMELEC. Lalabas natin yung resulta ng review process, no? At yung mga appeals. Lalabas na yan by next month siguro. So, antabayanan nyo na lang. Doon naman sa mga sa mga hindi na accredit, ang importante po dito, no, tandaan natin, ginagawa po natin itong paghihigpit na ito para masiguro na yung mga sasali o lalahok sa party list system ay yung mga tunay na kumakatawan lamang sa marginalized at underrepresented. Alright, well said po. Maraming salamat po sa panahong ibinigay niyo po para sa News at 1, si Attorney James Jimenez, ang tagapagsalita po ng COMELEC. Maraming salamat po.